Mainit ang panahong umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Balik Pilipinas na ngayong araw ang halos 300 Pilipinong apektado ng tensyon sa Middle East. Dumating sa bansa ang unang batch ng repatriated OFWs sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City mula Dubai. Ayon sa Department of Migrant Workers, ilan sa pinayuhan ng kanilang mga employer na bumalik muna dito sa bansa para sa kanilang kaligtasan. Habang ang iba naman, natapos na ang kontrata, ang iba naman umuwi para sa personal na dahilan o tuloy ng mananatili dito sa bansa. Makakatanggap naman ang mga umuwing OFW ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan at ilang assistance mula naman sa iba't ibang mga national government agency. Pasada Balita. Muling tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang mga contingency measures nito upang matulungan ang mga Pilipinong nasa ibang bansa pa rin sakaling lalong lumala ang sigalot sa Middle East. Kasunod na rin ito ng ligtas na pagpapauwi ng unang batch ng mga repatriated overseas Filipino workers mula sa nasabing rehiyon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang pagpapauwi sa mga OFW ay bahagi ng agarang hakbang ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng mga apektado nating kababayan. Kaugnay nito, patuloy din anya ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga kaukulang ahensya at mga airline partners para matiyak ang agarang tulong at suporta sa mga Pilipinong nangangailangan. Pasada Balita. Naglaan ng 2 bilyong piso ang Department of Trade and Industry para sa mga overseas Filipino workers sa ilalim ng bagong OFW Negosyo Fund. Layo ng programa na palakasin ang katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng mga hindi inaasahang pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, nananatiling committed ang kanilang tanggapan na magbukas ng pinto para sa mga OFW na handang umuwi at mag-invest sa sariling bansa. Kabilang sa iniaalok ng OFW Negosyo Fund, ang loan amount mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos. Maaring pakinabangan ng mga OFW ang programa simula Marso 12 na makakatulong para harapin nila ang biglaang pagkawala ng trabaho sa ibang bansa dahil sa mga pangyayaring tulad na lamang ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Pasada Balita. Sinawin natin, loan yan. Oo. Kailangan dapat. May interest ba? Hindi siya malinaw, pero ang kinakailangan dito, ang priority rito mga OFW. OFW po ito at hindi basta-basta pwedeng mangutang ng ganito kalaki. At saka dapat maging malinaw dito kung magkano yung interest. Tsaka kung gaano kalawak at gaano kahaba yung loan. Diba? Kung gaano kahaba babayaran. Terms of agreement. Correct. Din yung kailangan malaman. At sa kaugnay pa rin pong balita, may dagdag lamang po natin na tukoy na po ng Department of Migrant Workers yung mga land exit points para po sa mga Pilipino na nais pong magpa-repatriate o nais na pong umuwi dito po sa atin. At antabay lamang po para po sa mga karagdagan detalye kaugnay yan. At sa oras nga po na 7 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning at sa kaugnay nga rin home balita, kinumpirma ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na bukas naman pala kayo ng mga oil company sa pagpapatupad ng utay-utay na dagdag presyo sa kanilang mga produkto na planong ipatupad sa susunod na linggo. Batay sa 3-day trading ng Mine of Flats sa Singapore o yung tinatawag po na MOPS, posibleng tumaas sa 28 pesos kada litro ang kerosene o gaas, 15 pesos kada litro ang diesel habang 7 pesos naman ang gasolina. Nilinaw naman ng ahensya na sa weekend pa o itong weekend pa darating na maisa sa Pinal ang presyo ng gasolina at ipatutupad sa Martes. Susunod na linggo ito, makinig ho kayo mga motorista. Nagbabala naman si Secretary Garin sa publiko laban sa fuel hoarding
pag-iimbak ng fuel products na anyay maaring makadistort sa presyo ng krudo na posibleng ikasira rin ng sistema. Paalala ng kalihim, hindi dapat. Huwag ka magpanik, Quener, dahil batay sa kanilang assessment, hindi issue ang supply ng langis, kundi ang presyo lamang nito. Pasada Balita. Intelligence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Paano kang hindi magpapanik? Ha? Unang-una, mukhang desidido itong tiyuhin mo. Si Uncle. Si Uncle na talagang Uncle Donnie. walisin ng todo ang Iran. Pangalawa, may nabasa ako sa social media na ang China binanggit na yung isa sa pinakamalaki nilang refinery or whatever, binalaan, sabing hindi na sila dapat mag-export o mag-import ng langis. Kumbaga, parang kinukopo na nila yung sarili nilang langis para sa kanilang sariling paggamit. Ino-hoard na nila. Kino-hoard na nila. Kumbaga, hindi nila muna isi-share. Tapos merong binanggit na force majeure ba 'yon? Force majeure. Oh, yung term na 'yon may ginamit ng isa ring bansa na kumbaga hindi sila obligado na magbigay o mag-alok ng langis sa ibang bansa dahil sa Kailangan sitwasyon. unahin muna nila yung sarili nila. Pangalawa, mababasa mo rin sa social media yung ilang mga pahayag na posibleng umabot sa 90 pesos kada kilo. Ay, kada litro. Ang produktong petrolyo. So ngayon ang tanong, pag mababasa mo ng ganito araw-araw, minuminuto, oras-oras sa mga balita, nang walang paglilinaw sa mismong pamahalaan, hindi ka ba magpapanik? Pero ang tinutukoy dito, ang sinasabi dito ng butihing kalihim po ng Department of Energy, hindi daw issue ang supply kundi ang presyo. Ang presyo. Actually, yun naman talaga. Oo, pero supply and demand nga eh. Pero ang tanong din, paano nyo matitiyak na kumpleto ang supply? Ang mismong Pangulo ang nagsabi na mukhang mga hanggang 30 days. Pero 1 di ba, month. kaya nga, sa law of economics, kapag manipis ang supply, mataas ang presyo. Correct. Di ba? Kapag maraming supply, Pwedeng magbaba. pwedeng magbaba ang presyo. Ang punto nga, hindi naman tayo oil producing country. Tama. At yung Maasa tayo sa import eh. At eto nga yung sinasabi ng DOE, yung Indonesia or Malaysia, meron silang sarili. Binanggit mo na nga, para na lang sa kanila Correct. yun. Panigurado yun sa kanila. Oo, nag-i-import din naman sila sa Middle East kahit sila ay oil producing country. Para lang sa akin, personal to, with all due respect, Kuyang Drew, gawan niyo po ng paraan na maging makatotohanan yung binabanggit ninyo, Department of Energy, na kayang utay-utayin ng mga kumpanya ng langis yung pagtataas. Wala naman kaming magagawa kung itataas talaga eh. Wala tayo Wala tayong magagawa eh. Hindi natin kontrolado. Buong wala. mundo yan eh. Buong mundo apektado. Ang sa atin lang, kung kaya namang maliit o unti-untiin, bakit hindi? Di ba? Wala naman tayong magagawa eh. Parang bigas yan eh. Hindi mo naman pwedeng hindi isaing at kainin at bilhin yan eh. Oo. Di ba? Kasi sabi nga nila, pag produktong petrolyo na ang gumalaw, may domino effect yan. Oo naman. Marami ang gumagamit syempre niyan. Correct. Diba? Wala namang tao sa buong mundo, in particular, na hindi gumagamit yan. Di ba? So, ang sa atin lang, panindigan na everything is in control ng gobyerno, ng pamahalaan, at talagang magagawa natin ng paraan. Lahat tayo. At meron talagang hindi lang bastang paraan. Yung talagang solid na long term na masasabi natin na hindi tayo magkakagulatan. yung smart plan, ika nga, 'di ba? Smart talaga. Smart plan. Walang iba. Anyway, sa kaugnay na balita, binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang rekomendasyon ng kanyang economic team kaugnay sa planong pagtapya sa excise tax ng mga produktong petrolyo. Paliwanag ni Undersecretary Castro, wala pang tiyak na halaga kung gaano kalaki ang posibleng ibawas sa buwis kahit na nagpahayag na ang Pangulo na tatalakayin niya ito kasama ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Anya, pag-uusapan muna ni Pangulong Marcos at ng economic team mga posibleng hakbang bago magpasya kung magkano ang magiging bawas sa excise tax. Linaw din ni Yusek Castro na ang hinihiling na dagdag na kapangyarihan ng punong ehekutibo na magpatupad ng naturang hakbang pansamantala lamang. Dagdag pa ni Yusek Castro,
Mahalagang magkaroon ng agarang aksyon ng pamahalaan sa panahon ng krisis upang makatulong sa mga mamamayan, lalo na kung patuloy na tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pasada Balita. Sa oras na 13 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, tiniyak naman ng Department of Agriculture na mananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng pinangangambang posibleng epekto ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, sapat ang supply ng agri-commodities sa bansa lalo na ang bigas. Ipinalawanag ni Asik de Mesa na karamihan ng mga inaasang imported na rice supply ay dumating na at mataas din ang inaasang supply na magmumula sa lokal na produksyon lalo ngayon pong anihan. Tinukoy din ng DA official na iba-iba ang pinanggagalingan ng inaangkat na bigas ng Pilipinas, kabilang na yung mula sa Vietnam, Myanmar at Cambodia na malayo sa gitnang silangan. Maging ang supply niya ng iba pang imported goods ay hindi nakikita ng DA na maapektuhan sa ngayon, lalo na't karamihan sa mga gulay at karne ay nagmumula sa Amerika at Europa. Gayunman aminado ang kagawaran na maaaring makaapekto ang sigalot pagdating naman sa presyo. Pasada Balita. Ikot-ikot lang tayo. Haba na segue mo. Ang haba ng inikot mo, ang punto, yung pa rin. Yun pala yun. Di ba? O, ito pa. Ito sige. pa. Makinig po kayo. Niwala po kayo tindi, wala pang naitatala ang DTI na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, sinimulan ng pag-usapan ang posibilidad ng pagtaas presyo ng mga bilihin, ngunit wala pa itong iniisip na aksyon dahil hindi pa nararamdaman ng mga consumer. Gayunman, maglalabas anya ng pahayag ang kanilang tanggapan o ang kanyang tanggapan kapag natapos na nito ang pagbusisi sa sitwasyon ng pambansang ekonomiya. Dagdag pa ng kalihim, nakipag-ugnayan na siya sa Department of Energy tungkol sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hiningi nila sa mga kumpanya ng langis ang mga contingency plan ng mga ito, lalo na ang posibleng pag-utay-utay sa dagdag presyo ng krudo kahit na iginit niyang sapat sa ngayon ang pambansang supply. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, ipinadala na ng House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina sa Mandaluyong City. Ito'y matapos matukoy nga ng komite na sufficient in form and substance ang dalawang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sa ilalim ng impeachment procedure, inatasan ng Vice Presidente na sagutin o magsumite ng kanyang verified answer o tugon sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang abiso ng komite. Kung hindi naman nila makapagsusumite ng tugon ang Vice Presidente sa loob ng itinakdang panahon, ituturing itong pagwawaksi ng kanyang karapatang magsumite ng depensa at pagtanggi na tugunan nga at makapagpaliwanag sa mga paratang na nakapaloob sa mga reklamo. Pasada Balita. Samantala, impeachment proceedings laban kay VP Sara uusad na ayon mismo sa Justice Committee ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Posibleng umusad na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang positibong pananaw ng House Committee on Justice matapos maipadala ang notice to respondent sa tanggapan ng Vice Presidente. Ayon kay Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, hinihintay na lamang ng komite ang magiging tugon ni VP Sara sa dalawang impeachment complaints na idineklara sufficiency in form at sufficiency in substance. Sinabi ni Luistro na may 10 araw si VP Sara para sagutin ang mga paratang habang may 60 days naman ang komite para isumite ang kanilang report sa plenaryo ng Kamara. Bukod pa dito, nasa third stage na rin anya ang proseso sa mga reklamo dahil aandar na ang mga papeles, kabilang ang filing ng responsive pleadings. Matatanda ang inihain ng grupo ng mga pari, madre at mga
mga abogado ang ikatlong impeachment complaints habang isinampa naman ni Attorney Nathaniel Cabrera ang ikaapat na reklamo sa pangalawang Pangulo. Umaasa ang komite na dadalo at makikisa sa pagdinig si VP Sara para depensahan at ipaliwanag ang mga binabatong alegasyon laban sa kanya. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, trabaho at negosyo launching pangunahan ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Detalye naman buhat kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Sa lungsod ng Pasay, ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ito'y para pangunahan ng paglulunsad ng trabaho at negosyo na kung saan ay magsasama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati na ang pribadong sektor. Inaasang bukod sa job fairs, livelihood at negosyo events ay magkakaroon din ng skills training program sa gitna ng layuning mabigyan ng mga tao ng mas maraming oportunidad para sa paglago at pag-unlad. Ilan sa mga inaasang magtitipon-tipon ang mga ensyang aaseste sa ating mga kababayan ay ang DOLE, DTI, SSS at BIR. Inaasahan din ang pakikilahok ng PISAC o Private Sector Advisory Council. Ganyan din ang Jobs and Philippine Franchise Association. Makasama naman ng Pangulo sa okasyon sina DTI Secretary Maria Teresa Roque at Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Patron 13 Gilbert Verdes para sa himpilang may taotong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Naniniwala naman si Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago na dapat maging bukas ang House Committee on Justice sa mga inilatag na ebidensya ng mga endorser ng ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa kongresista, hahayaan niya ang mga endorser ng reklamo na gumawa ng hakbang para himukin ang komite na ilipat sa kustudiya ng Kamara ang mga witness at mga whistleblower ng mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ito'y matapos ang balitang natanggap o nakatanggap ng death threat o pagbabanta sa kanyang mismong buhay ang self-proclaimed bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga na nasa pangangalaga na ngayon ng Bureau of Jail Management and Penology. Magugunit ang kabilang sa inilatag na batayan ng ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara ang mga naging pahayag ni Madriaga laban sa pangalawang Pangulo. Pasada Balita. Maraming maaaring mangyari sa mga susunod na 60 araw. Ito ang binigyang diin ng political strategist na si Lito Banayo sa gitna nga ng inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na idineklara bilang sufficient and form and substance. Ayon kay Banayo, posibleng magdalawang isip ang ilang mambabatas kung itutuloy ang pagsuporta sa impeachment lalo't nagdeklara na si VP Sara ng kandidatura sa 2028 presidential election. Malapit na kasi yung 2028. 2 taon na lang, 2028 na. In fact, kung ang titingnan natin yung pag-file ng kandidatura para sa presidente, October of 2027 yan. So that's about a year and 5 months from now. So maiksi na yung panahon na yan. Ngayon, unang-unang titingnan ng mga congressmen, kasi aminin na natin, no, lahat naman ng politiko ang unang priority yung sarili nila. Ang isipin niyan, una, papasa ba to sa Senado? Mako-convict ba si Sara sa Senado? Kung mananalo pa rin o hindi mako-convict si Sara, edi para lang tayo nagmukhang tanga. Samantala, naniniwala si Banayo na magiging mahirap ang sitwasyon ng mga kongresista at senador mula Visayas at Mindanao dahil posibleng res vacant sila ng mga botante sa nasabing halalan kung susuporta sa impeachment. Number 2, ang aking boto ba bilang congressman for re-election or ng aking asawa, anak, kapatid o anuman hanggat hindi na nitong anti-dynasty bill, maapektuhan ba kung boboto ako kontra kay Sara? Kung ako'y taga Visayas o Mindanao, magdadalawang isip ako. Kasi nakita natin noong 2025 midterm elections na
napakalakas ng Duterte brand sa Central Visayas at sa Mindanao. That constitutes 34% of the national vote. No? One-third of all Filipinos na nakatira sa Cebu, Dumaguete, Bohol, Siquijor, all the way to Mindanao. That's one-third of the entire vote of the country. So mag-iisip ka. Yun ding re-election ni Senator, mag-iisip din. Kapatinig ng political strategist na si Lito Banayo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Balitaan niyo na iba pang headlines. Naghain na ng kasong perjury si dating Senator Antonio Trillanes IV sa Department of Justice laban sa 18 sinasabing mga dating miyembro ng Marines. O dito naghain din ng cyber libel complaint si Trillanes laban naman kina Attorney Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor, influencers na si Jason Sa, Kathy Binag, pati na rin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson o dati na si Lorraine Badoy Partosa. Nakusahan ng dating senador ang mga nasabing personalidad ng paggawa ng bribery narrative upang pagtibayin ang kanilang smear campaign laban sa kanya. Git pa ni dating Senador Trillanes, maaring gamitin ng Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang salaysay ng 18 sinasabing ex-Marines upang guluhin ang pagdinig sakaling matuloy ang trial nito sa International Criminal Court. Matatanda ang inakusahan ng mga nagpakilalang dating Marines si Trillanes na tumanggap ng 2 milyong dolyar mula kay Zaldico upang ponduhan ang mga investigador ng ICC. Pasada Balita. Hanga naman si Vice President Sara Duterte sa tapang ng mga dati umanong security personnel ni dating Congressman Zaldico na naghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sabay nito, sa inilabas na pahayag ni VP Sara, tila pinuna niya ang nakatenggang katahimikan, nakabibinging katahimikan ng civil society groups na dati anyay mabilis maglabas ng pahayag, mga religious leader na handang manindigan sa usapin ng moralidad at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Idinagdag pa ng Vice Presidente na tila walang interes o agarang hakbang mula sa administrasyon na imbestigahan ang katotohanan hinggil sa bilyon-bilyong pisong halaga na sinasabing suhol kaugnay ng flood control scandal ng ICC at ng impeachment efforts laban sa kanya. Binigyang diin ni VP Sara na hindi dapat selective ang galit sa isyu ng katiwalian. Hindi maaaring pumili kung sino lamang ang iimbestigahan at hindi maaaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Sinabi rin ng Vice Presidente na ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Pasada Balita. Engineer Juan Argentino, oras muna sa udyat. 26 at kalahati minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga. Ang reklamong graft at bribery ng Department of Interior and Local Government si Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez sa Ombudsman. Ito'y dahil sa sinasabing pagtanggap ni Director Fernandez ng mahigit 4 na milyong pisong kickback mula sa mga biniling ambulansya noong 2024. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, sistematikong minanipula ni Director Fernandez ang bidding sa pagbili ng mga nabanggit na ambulansya. Nabatid na una na ring pinangalanan ng kalihim si Director Fernandez na nagpadala sa kanya ng mga emisaryo para suhulan siya ng kickback sa pagbili naman ng mga fire truck na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos bawat isa. Pasada Balita. Tinawag namang malisyoso ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang pag-uugnay sa local government unit sa isyu ng manumaliang flood control projects. Ito'y matapos iugnay sa mambabatas ang pagpabor umano nito sa Bell Construction mula 2017 hanggang 2025 kung saan panahon na siya pa ang alkalde ng lungsod. Ayon kay Congressman Teodoro, mapapatunayan sa mga datos sa mga proyektong naigawad sa Bell Construction ay nasa 2nd distrito ng Marikina.
una nang itinanggi ng alkalde ang alegasyon ng mga kontratistang Diskaya hinggil sa umunoy pagkakadawit niya sa mga nangihingi ng kickback sa mga government project. Pasada Balita. Pinagre-resign ni Senator Erwin Tulfo mga kawani ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs sa mga lugar sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Kasunod na rito ng mga ulat na natanggap ng ilang senador, partikular ng tanggapan ni Senator Erwin na, anig kayo ha, walang sumasagot sa mga hotlines ng mga nabanggit na tanggapan, kaya't hirap makahingi ng tulong ang mga Pilipinong apektado ng tensyon. Ayon sa senador, dapat ngang magpakitang gilas ang mga opisyal at tauhan ng mga naturang tanggapan na nakatalaga sa gitnang silangan para ipakitang nakahandang tumulong ang pamahalaan. Dagdag pa ni Senator Erwin, ahagi ng hazard of the trade ang trabaho ng DFA, OWA at DMW ngayong may gyera. Kaya't hindi maaaring sila ang maunang magtago at pabayaan lamang ang mga kababayan nating naroroon sa nasabing lugar. Pasada Balita. At talaga naman ang Department of Migrant Workers na mga hotel na pwedeng puntahan ng mga overseas Filipino workers sakaling kailanganin nila ng ligtas na lugar sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Wala bang bunker doon? Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon na sila mga natukoy na accommodation facility sa mga host countries sa rehiyon. Tiniyak naman ang kalihim na may mga safety rooms, yun naman pala, at lower ground floor ang mga hotel na kanilang kinuha. Pero, hindi partikular na tinukoy kung ano ang mga hotel na ito. Maliban dito, natukoy na rin anya ng DMW ang target areas ng mga pag-atake kaya't nakasisiguro silang ligtas at maibibigay ang mga pangangailangan ng mga Pilipinong naiipit sa giyera. Pasada Balita. Binabantayan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang tumitinding sigalot sa gitnang silangat. Ang mga epekto nito, lalo na sa presyo ng krudo at iba pang produkto. Ito'y matapos i-anunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumilis ang inflation rate ng bansa sa 2.4% noong Pebrero. Gayunman, sinabi ng BSP na nasa loob ito ng forecast range na 2.3 hanggang 3.1% ngayong Marso. Dagdag pa ng BSP, mataas na presyo ng pagkain lalo na sa gulay at isda ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng headline inflation. Samantala, bumilis din ang inflation ng ilang non-food items tulad ng housing, tubig, kuryente at maging mga restaurant at accommodation services. Pasada Balita. Malamig si Senate Committee on Energy Vice Chairman Sherwin Gatchalian sa mungkahing bigyan ng dagdag kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bawasan ang excise tax sa petrolyo sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Aminado si Senador Gatchalian na bagaman bukas siya sa hirit na bigyan nga ng karagdagang kapangyarihan ng Pangulo, dapat na maging last resort lamang ang pagtapya sa excise tax sa langis. Ipinalawanag ng mababatas na magkakaroon ng negatibong epekto lalo sa ekonomiya kung tatapyasan ang buwis sa langis at malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. Bukas ako, pero ang aking magiging pananaw dyan ay last resort na yan. Hindi pwedeng gamitin basta-basta dahil malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. 150 billion a year ang mawawala. Kahit na isang buwan yan, kahit na sabihin na natin isang buwan is 15 billion pa rin. No? Malaki pa rin ang mawawala. Hindi barya yung mawawala. Mantala pabor naman ang senador sa panukalang bumuo ng task force na magmo-monitor sa supply at presyo ng krudo sa bansa.
Importante yung task force dahil dugtong-dugtong yung problema natin ngayon, lalo na pagdating sa langis. Importante na nagko-coordinate ngayon yung mga ahensya at mabilisan kasi minsan mabagal no? Usap lang, walang nangyari. For example, yung Pantawid Pasada, dapat nakakasana yan at ready na to mobilize. Pangalawa, yung supply natin ng langis, dapat pinag-aaralan mabuti. Actually, ang problema nung una, yung supply hindi yung presyo Yan po ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Handang bumili ang Philippine National Oil Company ng hindi bababa sa 1 milyong bariles ng diesel mula sa mga kalapit bansa upang ibenta sa mga kumpanya ng langis bilang reserbang supply. Ayon sa Department of Energy o ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ibinebenta ng PNOC ang dagdag supply ng diesel sa mga oil company nang walang anumang patong. Ito anyay dahil kumukonsumo ang Pilipinas ang nasa 33 milyong litro ng diesel kada araw o katumbas ng 200,000 bariles. Dagdag pa ni Director Abad, maaaring bumili ang PNOC ng reserbang diesel mula South Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia o Canada at hinihintay na lamang ang direktiba mismo ni Energy Secretary Sharon Garin upang isagawa ang nasabing hakbang. Pasada Balita. Naniniwala naman si Senador Francis Cheese Escudero na mas epektibo kung bibigyan ng permanenteng kapangyarihan nga ang Pangulo para suspendin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Senador Escudero, hindi na kailangang hintayin na tuwing magkakaroon ng krisis sa langis ay dudulog pa ang Pangulo sa Kongreso para mabigyan ng papel o ng dagdag kapangyarihan upang matugunan ang epekto ng mahal na langis. Dapat anyang mayroong batas na otomatikong magkakaloob ng naturang kapangyarihan sa Pangulo. Dahil dito, isinulong ni Escudero ang pag-amienda sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law para mabigyan ng kapangyarihan ang punong ehekutibo na suspindihin o ibaba ang excise at value-added taxes sa langis kapag lumampas ang global oil prices sa benchmark assumption para sa Dubai crude na itinakda ng budget of expenditures and the sources of financing. Pasada Balita. Tabayanan niyo po ang magandang mensahe mula po naman sa amin nag-iisang chairman, Boss Edward A. Cabangon. At narito na po ang tinatawag na Lenten Food for Thought mula po sa amin nag-iisang chairman, Boss Edward A. Cabangan. Sometimes, you have to stop worrying and doubting. Have faith that things will work out well. Maybe not how you planned it, but the way it's meant to be. Always in God's good and perfect time. Thank good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Ito po ang napapanahon, makahulugan at importanteng pahayag mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss Edward A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Headline sa Pasada Balita ngayong Friday, March 6, 2026. Pasada Balita. Halos 300 Pilipino mula Middle East, balik bansa na, mahigit 2,000 iba pang naiipit naman sa kaguluhan, nais na ring magpa-repatriate. Pasada Balita. Mga kumpanya ng langis bukas sa planong utay-utayin ang price increase ayon sa DOE. Pasada Balita. VP Sara pinasasagot na sa mga verified impeachment complaints. Pasada Balita. 18 nagpakilalang dating Marines, Attorney Baligod at iba pang personalidad kinasuhan ni dating Senador
Trillanes. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, pambansang inflation rate bumilis noong Pebrero ayon sa PSA. Pasada Balita. Kita naman mula sa ibayang dagat, mga religious sites sa Jerusalem ipinasara ng Israel sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Germany ibo-boycott ang opening ceremonies ng 2026 Milan Cortina Winter Paralympics. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, good morning po sa mga mamang tsuper na bumabiyahe ng 8 oras, masamang dulot ng sobrang pag-upo buong araw, ating alamin. Pasada Balita. At sa inyong inaabangang balitang showbiz, Alden Drunasino Richards gaganap sa isang Hollywood movie. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pagpapatuloy ng ating balitaan, nanawagan ng ASEAN foreign ministers sa mga bansang sangkot sa tumitinding digmaan sa Middle East na itigil ang lahat ng pag-atake at panatilihin ang diplomasya upang maresolba ang hindi pagkakaunawaan at maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Anila, nagdudulot ang patuloy na kaguluhan ng malubhang banta sa buhay at kaligtasan ng mga sibilyan, gayon din sa katatagang pangrehiyon at pandaigdigang kapayapaan. Kasabay nito, hinikayat din ng mga foreign minister ng ang mga ASEAN member states na magbigay ng agarang tulong sa mga kababayang naiipit sa nagpapatuloy na gyera. Git ng mga ASEAN ministers, mahalaga ang pagsunod sa international law kabilang ang charter ng United Nations bilang gabay sa lahat ng hakbang sa nasabing rehiyon. Pasada Balita. Suportado naman ang King of Party List ang hiling na emergency power ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso para suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Kasunod dito ng patuloy o sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bunsod nga ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon kay King of Party List Representative Jude Asidre, nararapat lamang na seryosong pag-aralan ang naturang hakbang habang kumikilos ang pamahalaan upang maibsan ang agarang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo at mapagaan ang pinansyal na pasanin ng mga Pilipino. Binigyang diin ng King of Party List na patuloy nilang sinusuportahan ang mga pulisiyang poprotekta sa mga pamilyang Pilipino, partikular sa mga manggagawa at iba pang sektor. Pasada Balita. Magpapatupad na ng hakbang ang Department of Agriculture para makatipid sa konsumo ng kuryente at krudo sa gitna ng posibleng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, ipatutupad ang energy conservation measures hanggang sa Regional Field Office. Ikinukonsidera rin ng ahensya ang posibleng work-from-home arrangement sakaling tumagal ang problema sa presyo ng langis. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang administrasyon sa posibleng 4-day work week sa mga tanggapan ng pamahalaan bilang bahagi ng mahakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Pasada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-7 ng umaga, ipinag-utos naman ni Agriculture Secretary Kiko Laurel ang nationwide beneficiary survey para sa mga farmer beneficiaries ng mga produktong ipinamamahagi ng pamahalaan. Ito'y sa gitna ng pinaigting na investigasyon ng Department of Agriculture sa mga sinasabing substandard na binhi, mga questionableng fertilizer grades at mga palpak na farm machineries na ipinamahagi sa ilalim ng mga programa ng DA at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Secretary Laurel, layunin ng survey na marinig mismo ang opinyon ng mga aktwal na benepisyaryo para malaman kung talaga may problema sa after-sale service at depekto sa mga kagamitan. Target anya ng kagawaran na makompleto ang pagsisiyasat ngayong buwan at makapagsumite ng formal na report kay Pangulong Bongbong Marcos at Congressional Oversight Committees in Agriculture matapos ang Semana Santa. Nabatid na bago pa man umarangkada ang naturang survey, iniimbestigahan na ng Fertilizer and Pesticide Authority ng DA
ang naturang issue at ngayon naghahanda na ng inisyal na legal na hakbang laban sa dalawang fertilizer firms sa Caraga Region. Pasada Balita. Formal lang naghain ng ethics complaint ang Gabriela Women's Party List laban kay Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay. Pinangunahan ni Gabriela Party List Representative Sara Elago ang pagsampa ng reklamo kasama ang grupo ng mga kababaihan sa House Committee on Ethics and Privileges dahil sa sexist at inappropriate remarks ni Congressman Bong. Ayon kay Lisa Masa, dating kinatawan ng Gabriela Women's Party List bilang mambabatas, dapat alam ni kagalang-galang Congressman Suntay ang batas pagdating sa karapatan ng mga kababaihan. Partikular na tinukoy ni Masa ang Magna Carta at ang Anti-Violence Against Women and Children's Act. Anya, ang paghingi ng dispensa ni Congressman kagalang-galang Suntay hindi sincere dahil hindi niya binawi ang mga pahayag sa aktres na si Ann Curtis. Pinayuhan din ni Masa ang kongresistang kagalang-galang na pag-aralan ang mga nakapaloob sa batas na pagprotekta at paggalang sa mga kababaihan. Kabilang sa parusang maaaring ipatok kay kagalang-galang Congressman Suntay ang suspensyon, pagmultahin at ibigay sa organisasyon ng mga kababaihan, community service at gawin din ito kung ano ang ginagawang trabaho sa tahanan ng mga kababaihan. Pasada Balita. Mariing kinondena ng grupo ng mga kababaihan ang hindi akma at bastos na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay hinggil sa aktres na si Ann Curtis. Ayon kay Fran Reyes, National Spokesperson ng Gabriela Youth, ang mga pahayag ni Suntay ay hindi magandang ehemplo para sa mga kabataan. Binigyang din ni Reyes na ang public office is a public trust para sa mga ordinaryong Pilipino. Malinawan niya na hindi kinikilala ni Suntay ang dignidad at karapatan ng kababaihan. Suportado rin anya nila ang mga suportado nila ang mga nakatatanggap ng sexist remarks at misogynistic o paglalarawan, karahasan at diskriminasyon sa kababaihan, partikular nga sa aktres na si Ann. Nagpaalala naman si Reyes na ngayong buwan ng kababaihan ng National Women's Month, dapat mas kilalanin ang kakayahan at dignidad ng mga babae. Pasada Balita. Nagsalita na si Sheila Guevara, may bahay ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay, kaugnay ng mga sinabi nito sa pagdinig ng House Justice Committee sa mga impeachment complaints ni VP Sara. Ayon kay Ginang Guevara, kinokondena niya at ng mga anak niya ang mga sinabi ng kanyang kagalang-galang na mister kung saan ginamit ito ang pangalan ng aktres na si Ann Curtis. Inabulaanan din ng may bahay ng kagalang-galang Congressman Suntay ang mga paratang na sinang-ayunan niya ang sinabi ng kanyang mister sa nasabing pagdinig. Humingi rin ng paumanhin si Binibining Guevara kay Curtis sa pamilya nito at iginiit na hindi dapat nasabi ang mga binitawan ng kanyang kagalang-galang na mister, lalo na't isa itong public official. Nanawagan naman si Ginang Guevara sa publiko na huwag idamay ang kanyang mga anak sa nasabing issue na pinag-ugatan ng pagiging kagalang-galang ng kanyang mister na si kagalang-galang Congressman Jesus Bong Suntay. Pasada Balita. Samantala, naniniwala ang political strategist na si Lito Banayo na malabong makonvict si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment complaints. Ayon kay Banayo, katulad lang ng karamihan sa mga dating pangalawang pangulo ang political career ni VP Sara, kaya hindi na bago ang naturang trend. Aminado ang dating NFA administrator na malakas pa rin ang Duterte brand sa Visayas at Mindanao, kaya't imposibleng makonvict si VP Sara sakaling umabot sa Senado ang impeachment complaint. Ang nasa saligang batas, kailangan mo na 16 na boto para makonvict. Maski na si Bato o si Bongo, dalhin nila sa The Hague, 2 boto pa rin yon na absent. So yung absent,
bawas yun sa 16. Halimbawa, makulong yung mga senador dahil dito sa flood control scam, no? Wika natin at sabihin natin at 3 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. 3 pa rin yun na hindi makakaboto o hindi boboto dahil wala nga, nakakulong no? Hindi makakapunta sa Senado. So you have 3 plus 2. 5 na kaagad ang hindi mabibilang yung boto nila. So hindi mo makukuha yung 16. Ipinunto pa ni Banayo na katulad lang din ng naging issue ni dating Vice President Jejo Barbinay ang sitwasyon ng kasalukuyang pangalawang Pangulo. Si Vice President Jojo Binay, natatandaan nyo, noong 2010, nanalo siya Vice Presidente. Ang Pangulo noon ay si Pinoy, no? 2014 nang umpisahan siyang banatan ni Senator Alan Cayetano, Senator Antonio Trillanes, doon sa Blue Ribbon Committee ng Senado, no? So, bale 2 years before the elections, no? Binanatan siya ng binanatan. Ang naging problema doon, hindi siya sumasagot. Matagal na sa binabanatan, hindi siya sumasagot. Kaya yung kanyang ratings na kung basta napakataas, yung survey numbers niya, bumagsak ng unti-unti. At doon nga nung panahon na yon, doon yung lumipad ako sa Davao para hikayatin si Mayor Rodrigo Duterte na tumakbong presidente. Kampo ang tinig ng political strategist na si Lito Banayo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inugnama mismo ni Senate President Vicente Tito Sotto III na isinugod sa ospital ang kontraktor na si Curly Discaya. Ayon sa Senate President, sumailalim sa magnetic resonance imaging si Curly dahil sa iniinda nitong frozen shoulder pero hindi binanggit kung saang ospital ito dinala. Gayunman, agad din anyang nakabalik ang kontratista sa detensyon nito sa Senado matapos ang kanyang MRI procedure. Kaugnay nito, hihirit naman anya ang kampo ng mga Diskaya sa Senado na makakuha pa ng additional check-up si Curly Discaya. Pasada Balita. Nakatakda namang simula ng Sandigan Bayan sa Abril 7 ang paglilitis sa graft case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa akusado sa sinasabing Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito matapos ideklara ng Sandigan Bayan 4th Division na tapos na o terminated na ang pre-trial sa kaso kung saan sana magsusumite muna ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa ng listahan ng kanilang mga testigo, mga dokumento at ebidensya. Kabilang sa mga kapwa-akusado ng dating senador sa kaso, sina dating DPWH, Bulacan Assistant District Engineers, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Emelita Huat. Ayon sa prosekusyon, handa na ang kanilang mga ebidensya para iharap sa hukuman kabilang ang mahigit 50 testigo laban sa mga akusado. Nabatid na naglagak ng 90,000 pesos na piyansa si Revilla para sa kanyang kasong graft pero nananatili itong nakapiit sa New Quezon City Jail dahil akusado rin siya sa isang non-bailable malversation case na konektado pa rin sa maanumalyang infrastructure project sa Bulacan. Pasada Balita. Testigo si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa malversation case laban kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at 15 iba pa kaugnay sa sinasabing substandard na 289 million pesos flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ito'y matapos payagan ng Sandigan Bayan 6th Division ng prosecutor ng Ombudsman na isama si Bernardo sa listahan ng mga witness. Nabatid na kabilang si Bernardo sa 4 na state witnesses ng DOJ sa flood control scandal kasama sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Engineer Gerald Opolencia at SYMS Construction Trading Manager Sally Santos. Pasada Balita. Iba pang balita, aminado ang 3 naarestong Pilipino na sinasabing ng ASP para sa China na kumuha sila at nagbahagi ng sensitibong impormasyon hinggil sa mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Cornelio Valencia Jr., may koneksyon ng mga nahuli, mga inarestong individual sa Department of National Defense, Philippine Navy at Philippine Coast Guard na may access sa mahalagang impormasyon. Kabilang sa mga sinasabing nakuwang datos, ang listahan ng mga tauhan ng Navy na kasama sa mga operasyon
ng WPS at mga schedule at impormasyon hinggil sa kanilang rotation at resupply missions. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang mga pangalan ng 3 suspect pero kanilang tiniyak na kasalukuyang nakikipagtulungan ng mga ito sa investigasyon habang pinag-aaralan pa ng NSC ang mga kasong maaring isampa laban sa kanila. Pasada Balita. Nagbabalang Malacanang sa mga ahensya at opisina ng pamahalaan na maging alerto at mapagmatsyag matapos kumpirmahin mismo ng National Security Council ang pagkakaaresto sa ilang individual na sinasabing sangkot sa foreign link espionage. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Espionage. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad ding natugunan ng mga security agencies ang kaso sa ilalim ng Insider Threat Program. Dahil dito hinikayat ng Malacanang ang mga ambawat opisina na bantayan ng kanilang paligid, protektahan ang mga sensitibong impormasyon at tiyaking hindi ito makakompromiso ng sino mang maaring magdulot ng banta sa national security. Pasada Balita. Samantala, pag-aaralan ng Philippine National Police ang posibleng paggamit ng kanilang mga tauhan ng electric vehicle bilang alternatibo sa mga kasalukuyang police mobile. Ito'y kasunod na rin ang pangamba sa patuloy na pagtaas ng presyo at pagkaantala ng supply ng mga produktong petrolyo sa bansa bunsod ng tumitinding sigalot sa Middle East. Ayon kay sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsaliksik, maghanap ng mga pangmatagalang solusyon para matiyak na hindi maantala ang serbisyo publiko habang tinutugunan ang mga hamon sa pambansang enerhiya. Pasada Balita. Pinaigting ng Philippine National Police ang security measures sa iba't ibang diplomatic premises sa bansa kasunod ng isinagawang protesta ng ilang aktivistang grupo malapit sa US Embassy sa Maynila. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., maglalaan pa sila ng karagdagang puwersa upang matiyak ang seguridad ng mga diplomat at ang maayos na daloy ng trapiko sa mga lansangang patungo at palabas ng mga embahada dahil sa mga posible pang kilos protesta. Maliban dito, inatasan na rin ang territorial forces sa mga foreign embassy, lalo na sa Metro Manila na maging mapagmatsyag at agad na tumugon sa oras ng pangangailangan. Partikular na binabantayan ng mga otoridad ang Embahada ng Amerika sa Maynila, Embahada ng Iran sa Makati City at Embahada ng Israel sa Taguig City na maaaring maging focus ng mga pampublikong kilos protesta. Pasada Balita. Sa ibang balita, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8220 na layuning ilipat ang petsa para sa Bangsamoro o iatras nga ang petsa ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections sa Setyembre. Ayon sa sponsor at principal author ng panukala na si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, layunin itong maprotekta ng integridad ng peace process at matiyak na magagampanan ng kauna-unahang parliamentary elections ang Bangsamoro ang kanilang responsibilidad ng walang balakid sa batas. Sakaling matapos ang first regular parliamentary poll sa BARM, susundan na ito ng halalan kada 3 taon. Maliban dito, sa ilalim din ng panukala, aatasan ang COMELEC na bumuo ng rules and regulations para sa itatakdang halalan na makakasama ng Bangsamoro Organic Law at Bangsamoro Electoral Code. Pasada Balita. Nilagdaan ng Pilipinas at Singapore ang isang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon tungo sa pag-unlad ng kani-kanilang mamamayan. Kabilang sa mga saklaw ng kasunduan ng kooperasyon para sa social protection, child protection, family and child development, kabilang na ang developments na may kinalaman sa first 1,000 days ng mga sanggol. Maliban dito, sakop din ng MOU ang mga programa para sa mga persons with disabilities,
women empowerment at iba pang areas of cooperation upang maiwasan ang pambabastos sa mga kababaihan. Pasada Balita. Babalita, 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing kailangan pa rin nilang kumayod sa trabaho kahit retirado na. Ito'y batay sa pag-aaral na isinagawa ng isang insurance company kung saan 72% ng mga Pilipino kinakailangang magtrabaho kahit nakapagretiro na. Dagdag pa ng naturang survey, 13% lamang ng mga nakapanayam na retiree ang umaming sapat lang o mas mabuti sa inaasahan ang pinlano nilang retirement lifestyle. Habang 30% naman ang nagsabing namamahalan sila sa gastusin sa kanilang pagtanda. Halos kalahati naman ng mga non-retiree respondents o katumbas ng 47% ang nagsabing pinangangamba nila magretiro dahil sa financial insecurity, habang 44% ang nagsabi na natatakot silang mawala ng kabuhayan dahil umaasa ang kanilang pamilya sa kanila. Samantala, napansin din sa survey na nasa 25% ang walang plano sa pagre-retiro, habang 37% naman ang nagpaplano sa loob ng 2 taon bago magretiro. Pasada Balita. Komisyoner Ruener Contihino, oras sa hudiya. 25 kalahating minuto makalipas ang ikapito ng morning. Oras hatid sa Alas 7:30 na ng morning, ituloy po natin ang balitaan. Tanggap tayo ng isa pang report. Masusing pag-aaral sa pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin, inaapela ng isang mambabatas. Ang detalye naman mula sa Kamara, Patrol 30 Jelly Mendez. Nanawagan sa pamahalaan si House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson at Agimat Party List Representative Brian Revilla na pag-aralan ang pagpapatupad ng price freeze sa mga pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa gitna ito ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan kung saan ay maraming Pilipino ang nagtatrabaho doon. Layon ng price freeze na maprotektahan ang mga Pilipino, lalo tinaasahang tataas ang presyo ng langis at mga imported na produkto dahil sa krisis sa Middle East. Para kay Revilla, hindi may iwasan ang mga ang ating mga kababayan sa tuwing may krisis sa pandaigdigang antas. Kaya makatutulong ang price freeze upang matiyak na ang anumang posibleng epekto ay mabilis na matutugunan at hindi agad mararamdaman ng publiko. Kaugnay nito ay pinakikilos ni Revilla ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at iba pang ahensya na pairali ng emergency provisions na mga batas tulad ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act at ang iba pang mekanismo upang mapanatili ang katatagan ng presyo at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Bukod pa dito ay dapat din anyang bantayan at papanagutin ang mga individual o grupo na mga abuso sa sitwasyon gaya ng pagpapataw ng hindi makatarungang presyo o magtatago ng supply para lumaki ang kanilang kita. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. kapag may bagong balita. Naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Nakahandang mamigay ang Department of Agriculture ng one-time fuel subsidy na aabot sa 150 million pesos sa mga eligible na magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, nasa 25,000 magsasaka at mangingisda ang tinataya ng kagawaran na mapagbibigyan ng naturang ayuda. Iniyak din ng Agriculture Department na babantayan itong maigi ang supply ng bigas at presyo ng pagkain sa pagpapatuloy ng sigalot sa gitnang silangan. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, 3,000 piso ang makukuhang ayuda ng mga mangingisda habang 5,000 pesos naman para sa mga magsasaka. Samantala, magtatabi ang LTFRB ng 2.5 billion pesos para sa mga tsuper ng PUVs bilang bahagi ng fuel subsidy program nito. Ayon pa sa LTFRB, sasapat ang naturang halaga ng ayuda ng hanggang mahigit 1 buwan, ngunit
wala pang tukoy na halagang ibibigay sa bawat tsuper. Pasada Balita. Itinutulak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas balanseng estratehiya sa kalakalan at mas matatag na ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pamumuhunan sa mga prioridad na sektor gaya ng automotive manufacturing, electronics at biotechnology. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga industriyang ito ang magtatakda ng susunod na yugto ng kaunlaran ng bansa. Binigyang diin din ang punong ekotibo na lahat ng pulisiya at kasunduan ay dapat magsilbi sa kapakanan ng mga Pilipino at magbukas ng mas maraming oportunidad. Ipinunto rin ng Pangulo na ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Korea ay layuning hikayatin ang lahat na sama-samang isulong ang bagong Pilipinas na may pinatatag na institusyon, suportadong industriya at pantay na pagkakataon para sa bawat mamamayan. Pasada Balita. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa mandato ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Patay sa Republic Act 12315, bibigyan ng karagdagang 2 taon ang komisyon para ipagpatuloy ang pangangasiwa sa reforma sa edukasyon at pagtutok sa pangangailangan ng bansa at ng education workforce. Kakailanganin ng EDCOM 2 na makipag-ugnayan sa Department of Education, Commission on Higher Education, TESDA, DSWD at Kongreso at iba pang mga partner upang tiyakin na nakatutugon ang mga education program sa pangangailangan ng mga estudyante. Samantala, tatakda rin ng EDCOM 2 ang long-term solution para sa kakulangan ng infrastruktura, kagamitan at professional training ng mga guro at pinuno ng mga paaralan. Gayon din ang integration ng technology tulad ng AI, digital at green innovations upang mas maging handa sa hinaharap ang nasabing sektor. Pasada Balita. Pinasalamatan naman ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang 2 taong pagpapalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ito'y matapos lagdaan nga ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 12315 na titiyak sa tuloy-tuloy na pagsulong ng EDCOM 2 na mga reforma sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Congressman Asidre, mahalaga ang pagpapalawig ng mandato ng komisyon upang mapanatili ang momentum sa mga reformang naglalayong magpabuti sa learning outcome sa mga mag-aaral, magpaunlad sa kakayahan ng mga guro, i-modernize ang mga institusyon ng edukasyon at ayon sa sistema nito sa mga pambansang layunin sa kaunlaran. Maliban dito, kinilala rin ng mambabatas ang pakikipagtulungan ng iba pang co-chairperson ng komisyon na sina Congressman Roman Romulo at Senators Bam Aquino at Loren Legarda. Pasada Balita. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang mga hakbang ng pamahalaan para maprotektahan ang pambansang seguridad. Kasunod na rin ito ng pagkakadiskubre ng sinasabing Foreign Link Espionage Network na nag-ooperate sa loob ng Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakarating na sa kanila ang mga ulat tungkol sa nasabing operasyon na sinasabing kinasasangkutan mismong ng mga Pilipino. Anya pinapakita sa naturang insidente kung paano gumagamit ng teknolohiya ang mga makabagong paniniktik o pag-eespiya. Kaya naman, binigyan din ni Colonel Padilla ang kahalagahan ng masusing pagbabantay at matibay na interagency cooperation ng pamahalaan lalo't na-diskubre ang naturang operasyon sa pagtutulungan ng iba't ibang security at law enforcement agencies ng pamahalaan. Pasada Balita. Samantala, kinontra ni House Committee on Justice Vice Chairperson Isabel Maria Zamora ang komento ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na magkaiba ang ginamit na pamantayan sa impeachment proceedings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congresswoman Zamora, pareho lamang ang prosesong ginawa ng komite
sa mga nabanggit na impeachment complaints at parehong nakabatay ang resulta nito sa recital of facts gaya ng mga dokumento, resibo, testimonya at pag-endorso ng mga kongresista. At tatandaan na parehong nakapasa bilang sufficient in form at sufficient in substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara sa nasabing komite. Pasada Balita. Pinamamadali ng Department of Public Works and Highways ang dredging, paglilinis at pagpapalawak ng mga drainage, kanal at waterways sa Marikina City bago ang tag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, layo nitong mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa Marikina River upang maibsan ang pagbaha sa lungsod. Kabilang sa proyektong isinagawa ang pagsasaayos ng sumulong drainage, Balanti Creek at Manila Water Site, gayon din ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 5 na konektado sa Marikina River. Yang din ang kalihim na target matapos ang ilang flood control projects ngayong taon hanggang 2027 na ilang taon nang nakabinbin. Pasada Balita. Ipinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos at tuloy-tuloy na maintenance ng bagong Kamuning Footbridge at bus station sa Quezon City upang matiyak ang kaligtasan at ginhawa ng mga commuter. Ito'y matapos niyang inspeksyonin ang pasilidad na nakumpleto sa loob lang ng 4 na buwan. Bigyang diin ng Pangulo na kailangan mapangalagaan ang buong istruktura, lalo na ang elevator na dapat anya ay palaging gumagana. Heavy duty anya ang inilagay na elevator sa MRT Kamuning Station dahil inaasahang mataas ang volume ng mga pasaherong gagamit nito araw-araw. Pasada Balita. Posibleng magbawas ng biyahe ang mga driver ng ilang provincial bus operators bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Provincial Bus Operators Association of the Philippines, Executive Director at Spokesman Alex Siage, mabilis na tumataas ang bulk delivery ng mga gasolina mula sa mga oil company. Tinawag din ni Siage na isang existential threat para sa mga bus company ang nangyayaring gyera sa gitnang silangan. Magmula nung Tuesday after ngayon, 8 pesos na ang tinaas sa aming review. No? Tawag namin yung mga supplier na oil companies. Sabi nila, ganun talaga ang presyo ngayon sa merkado. Kaya wala silang choice. Kung hindi, ayun ang i-offer nila sa amin. Pag ginamit naman namin yun na presyo para sa mga operation namin ngayon, wala nang mahihiwan. Lugi na. Dagdag pa ni Siage, posible ring magkaroon ng negatibong epekto para sa mga fleet company ang mga subsidiyang ipinatutupad o ipatutupad ng pamahalaan. Pero pag fleet operator ka, tulad namin, ang kumpanya ang sumasagot noon. Hindi nababawasan ang sweldo ng mga driver conductor. Kung hindi, ang kumpanya nag-absorb ng dagdag na increase ng halaga ng diesel. Tinig ni Provincial Bus Operators Association of the Philippines Executive Director at Spokesman Alex Siage sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, naharang ng Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency at ng Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang isang parcel na naglalaman ng 504 grams o kalahating kilo ng high-grade marijuana o kush na nagkakalaga ng 756,000 pesos. Nabatid na nagmula sa Canada ang parcel na ide-deliver sana sa Dasmariñas City, Cavite at nakarating sa bansa nitong nakarang linggo. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ng mga opisyal ang 6 na package na nakabalot ng aluminum foil at naglalaman ng 6 na plastic pouch na puno ng mga tuyong dahon ng marijuana. Ang natagpong kargamento ay labag sa Section 118 o ng Republic Act number 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ipinunto naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang maigpit na pakikipag-ugnayan ng BOC sa mga enforcement agencies gaya ng PIDEA
Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang pagbabantay sa mga border laban sa pagpasok nga ng mga illegal na kontrabando kagaya ng illegal drugs. Pasada Balita. Makinig kayo ha, lalo na doon sa mga nangi-small time sa mga kababaihan ha. Makinig kayong maigi ha. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwala na tungkulin ng mga kababaihan na bantayan ang kanilang tahanan at pamilya. Sa isinagawang survey ng Social Weather Stations, 33% ng mga Pilipino ang sang-ayon sa pahayag na tungkulin ng kalalakihan na kumita ng pera, habang ang kababaihan naman ang nakatoka sa pagbabantay sa tahanan at pamilya. 8% naman ang hindi sang-ayon at 9% ang undecided. 81% naman ang sang-ayon ang pagiging housewife, kasing fulfilling ng pagtatrabaho ng may bayad. 11% ang tutol at 7% ang undecided. 75% naman ang suportado ang pahayag na ayos lang magtrabaho ang kababaihan, ngunit nais ang karamihan sa mga ito magkaroon ng tahanan at mga anak. 14% ang tutol at 10% ang walang pasya. 71% naman ng mga Pilipino ang sumang-ayon na ang isang inang nagtatrabaho maaaring makapagtatag ng kasing init at kasing tatag na ugnayan sa kanyang mga anak tulad ng isang inang hindi nagtatrabaho. Pasada Balita. Majority? Ganon? Oh. Sino ba yung mga na-survey? Ha? Sino ba yung mga na-survey? Gusto mo? Ha? Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa noong November 24 hanggang 30 ng nakaraang taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa kasamaang palad. Na? Hindi po kami kasama ni Kuyang Drew Nasino. Ayun lang. Pasada Balita. Okay na. Agree ka na? Okay ka na? Grabe naman Ha? yung mga na-survey. Hindi, kasi sa totoo lang, napakahirap ng pagiging housewife. Ito yung Oh, trabahong mahirap walang naman OT, walang leave, Walang sweldo. at higit sa lahat, walang sweldo. So dapat pag-isipan na po ninyo. Pag-isipan ng magiging housewife mo. Tingnan natin. Ito matindi. Ito ang housewife nito. Housewife ba o house? Husband? Ang sama ng tingin. Kasi nung minsan binanggit yung may sweldo sila, nagalit sa akin to eh. Mukhang hindi nagdedeklara ng sweldo tong maman to eh. Pero sa iba kasi, yung iba parehas nagtatrabaho. Yung Actually ngayon dapat naman talaga sa hirap ng buhay, bago ka magpamilya, dapat stable kayo pareho. Saka imbis na gawin yung magarbo ang inyong kasal, i-impok nyo na lang meron yung kayo pera nyo dapat sa na future. tinatawag na cash flow. Cash flow ba ka mo? Cash flow. May pinaalala ka, sumama tuloy ang pakiramdam ko. Napaka walang kwenta naman ang binanggit mo na yun. O passive income na lang. Yan. Basta kailangan natin ng pera lahat. Yun. Ito, Oras Ojat, Engineer Manuel Contino. Pag mamalimos ka, gusto 47 minutes after 7 a.m. Oras hatid sa inyo ng Bumili sa 2.4% ang inflation sa bansa nitong nakaraang Pebrero. Batay sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa inflation rate noong nakalipas na Enero na 2.0% at mas mabilis din kumpara noong Pebrero ng nakaraang taon na 2.1%. Ayon kay Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, nangungunang dahilan sa pagtaas ng inflation nitong Pebrero ang food at non-alcoholic beverages, sinundan ng utility services at restaurant and accommodation services. Dahil dito, naitala ang 2.2% average na inflation rate nitong Enero at Pebrero. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Isinara ng Israel ang mga religious sites ng mga Kristiyano at Muslim at Hudyo sa loob ng Jerusalem sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan kontra Iran. Ayon sa Israeli Civil Administration, sarado ang Church of the Holy Sepulchre, Al-Aqsa Mosque at Western Wall upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko.
Naganap ipinag-utos ang naturang hakbang bago pa man nangyari ang Operation Roaring Lion dahil na rin sa pagsimula ng Ramadan ng mga Muslim, Kwaresma ng mga Kristiyano at ang pagdiriwang ng Purim ng mga Hudyo. Samantala, iginit ni Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon na hindi pa napapanahon upang bumalik sa diplomasya dahil nagpapatuloy ang operasyon ng kanilang bansa. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin ang sports update mula kay Anjo Renion. Inanunsyo ng German Paralympic Committee o DBS na hindi makikilahok ang mga atleta ng Alemanya sa opening ceremony ng 2026 Milano Cortina Winter Paralympics ngayong araw. Ayon sa DBS, nagdesisyon silang hindi sasama sa pagbubukas ng kompetisyon sa lungsod ng Verona sa Italia para makapag-focus sa nalalapit na kompetisyon at bilang suporta sa delegasyon ng Ukraine na nauna ng binoykot ang naturang seremonya. Gayunman, sasali ang mga German para-athletes para sa mga pre-recorded segments na ipapalabas sa seremonya. Isa ang Germany sa mga bansang hindi sasama sa opening ceremony kasunod ng pag-anunsyo ng Russia at Belarus sa kabila ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na nagsimula noon pang 2022. Samantala, 8 bansa naman ang hindi nagpadala ng mga atleta sa kompetisyon. Para sa Balitang Pampalakasan sa himpilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Andrew Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang Pangkalusugan. Masamang dulot ng sobrang pag-upo buong araw. Grabe, ang sakit naman sa ano nun. Actually, kuya, ang sabi ng mga eksperto, ang sobrang pag-upo, yan ngayon ang present day smoking. Kasi sa tindi ng epekto sa kakalusugan. Actually, yan yan. din sinabi ng doktor namin. Ah. Yung laging nakaupo, kailangan, kahit paano, tatayo naman kayo. Tsaka yun doon sa mga kabataan ngayon, huwag kayong masyadong magalang. Di laging opo, dapat tripo. Eto na nga, ipasok na nga ho natin ang Balitang Pangkalusugan ni Ate ni Ivette Tadalan. Napapansin mo ba na dahil sa modern lifestyle ngayon, may ilang mga Pilipino ang halos nakaupo na lang maghapon. Dahil sa trabaho, biyahe at labis na paggamit ng gadget buong araw. Ayon sa pag-aaral, ang sobrang pag-upo buong araw ay maaaring magpataas ng panganib sa obesity, sakit sa puso, diabetes, blood clots at paghina ng mga buto sa katawan. Ang kakulangan sa paggalaw ay nakakapagpabagal ng sirkulasyon ng dugo, sobrang pagbaba ng good cholesterol at nagpapataas ng blood pressure. Kaya payo ng mga eksperto, tumayo o maglakad-lakad ng 30 minuto hanggang 1 oras at mag-exercise ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 minutes upang mapanatili ang mabuting kalusugan. At yan ang aking balitang pangkalusugan. Ako po si Ivette Tadalan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Itong taong to, showbiz update natin. Galit sa upo ito. Galit sa upo ito. Lagi itong nakaluhod eh. Lagi nakaluhod. Kasi madasalin. Kayo talaga makapag-iisip ninyo. Pambihira kayo. Akala ko mahilig sa upo. Easy. Showbiz update mula kay Bini! Bini Bigotingan to. Para sa aking balitang showbiz, gaganap si Alden Richards bilang kontrabida sa Hollywood movie na Big Tiger sa kauna-unahang pagkakataon. Sa naganap na MediaCon ng Big Tiger, sinabi ni Alden na bilang isang aktor, isa daw talaga ito sa mga ultimate dream niya na gumanap na isang villain o kontrabida sa pelikula. Sinabi pa nito na ilang dekada na rin siya sa showbiz industry pero never pa siyang gumanap bilang kontrabida kaya talagang super excited na siya. Ayon pa rin kay Alden, medyo disturbing ang kanyang karakter sa nasabing pelikula dahil
dahil hindi siya sanay gumanap na kontrabida pero noong napanood niya raw ang teaser ay nagustuhan niya ito. Napakarami umano niyang bagong experience lalo na pagdating sa feelings, emotions at body language ng isang kontrabida. At iyan ang aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Bago yung good news mo, may nagtanong, Oh. wala bang Happy Lane si Alden bago pumunta ng Hollywood? Wala naman. Walang B-Lane? Wala naman. Sige, tuloy mo na yan. Ito, pangunahing destinasyon po sa good news, ang bansang Japan para sa mga Pinoy na mahilig mag-travel. Hindi lang basta mga Pinoy, pati ng mga politiko. Correct. Mga gusto ng seminar. Yan. Mga seminar, punta kayo dyan. Mahilig po sila mag-travel ngayon, lalo po ngayong spring season. Ayon sa datos ng Spring Readiness Index ng isang online travel platform, ipinakita na tumutungo ang mga Pilipino sa Japan at South Korea at naglilibot sa mga secondary cities sa labas ng Tokyo, Osaka o Seoul. Sa isang pahayag, sinabi ng platform na 78% sa 900 travelers na sa Japan ang kanilang top spring destination, na sinunda naman ng South Korea na mayroong 52%. Inaasang mamumukadkad ngayong taon ang cherry blossoms o sakura sa Japan simula Marso sa isla ng Kyushu at sa Mayo naman sa Hokkaido. Pasada Balita. Ito, batiin lamang po muna natin ang happy birthday si Shenen Regalario, ang atin pong kasamaan dyan sa Aliw at DWIZ Traffic Department. Happy birthday, Shenen! At sumayin niyo po ang inyong Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banez. At Drew Nasino. At dahil Friday, huwag niyo pong kakalimutan ano't anuman po ang mangyari. Mahal namin kayo. Oh yeah. Oh yeah. Hello! Oras o diyan! Alas 8 na ng morning, ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang karambola. Ingat! Happy weekend! TGI Apo Day. Ang mga balita, dudublihin ang pasada.